Ka-Express, nananatiling matatag ang posisyon ng Gilas Pilipinas sa world stage matapos ilabas ng FIBA ang pinakabagong world rankings nitong March 3. Sa kabila ng dalawang sunod-sunod na pagkatalo sa second window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers, nananatili ang ating national team sa number 36 sa buong mundo. Para sa maraming fans, ito ay magandang balita pa rin dahil walang ibinababa sa ranking ng Pilipinas kahit sa mahihirap na laban kontra sa mas malalakas na kalaban. Mas lalo pang nagbigay ng pag-asa ang pahayag ni Coach Tim Cone na posibleng umangat pa ang Gilas sa susunod na ranking update sa July, lalo na kung makakabalik sa lineup ang towering big man na si Kai. Sa kasalukuyang ranking ng Gilas na may kabuuang 362.4 points ayon sa official na computation ng FIBA, ito ang parehong puntos na hawak ng Pilipinas matapos ang nakaraang ranking update noong December 2025 kung saan umangat sila mula number 37 patungong number 36 matapos sweepin ang Guam sa unang window ng qualifiers. Sa global standings, nananatiling dominant ang US sa number 1 spot na may malaking agwat sa iba pang bansa. Sinundan sila ng Germany at number 2 at Serbia sa number 3, habang ang iba pang powerhouse teams sa Europe at US ay patuloy na nakapwesto sa top 10. Sa Asia-Oceania region naman, malinaw pa rin ang hierarchy ng mga powerhouse teams. Australia ang nanatiling pinakamataas sa Asian team sa ranking sa number 6 sa mundo. Ang Japan naman ay nasa number 22, habang ang New Zealand ay umangat sa number 24 matapos ang kanilang panalo laban sa Pilipinas sa Manila. Ang China ay nasa number 26, Iran number 28, at Lebanon number 33. Ang Pilipinas ay kasunod sa number 36, isang posisyon na nagpapakita na nananatili silang isa sa mga competitive teams sa rehiyon kahit sa gitna ng matinding qualifiers. Ang second window ng qualifiers ay ginanap sa Mall of Asia Arena sa Manila, kung saan inasahan ng mga fans na magagamit ng Gilas ang home court advantage, pero naging mahirap ang laban para sa national team. Sa unang game kontra New Zealand, halos nakapagtala ang Pilipinas ng upset matapos ang isang matinding defensive battle, at sa huling minuto ng laro, nagkaroon ng pagkakataon ng Gilas na maagaw ang panalo, pero sa huli ay nanaig ang Tall Blacks sa score na 69-66. Kahit talo, ipinakita ng team ang kanilang kakayahang magkipagsabayan sa isa sa pinakamalakas na squad sa rehiyon. At mas naging mahirap naman ang ikalawang laban kontra Australia. Ang Boomers ay kilala bilang isa sa pinakamalakas na national team sa mundo at ipinakita nila ang kanilang depth at physicality sa buong laro. Sa pagtatapos ng match, nanalo ang Australia sa score na 93-66. Bagamat mabigat ang pagkatalo, malinaw sa coaching staff na marami pa ring positives na nakukuha mula sa experience ng paglalaro laban sa elite teams. Sa dalawang laban na yon, pinangunahan ng mga veterano ang kampanya ng Gilas. Ang ating naturalized player na si Justin Brownlee ay muling naging pangunahing scoring option ng team, habang si Junmar Fajardo ay nagbigay ng lakas sa ilalim ng basket. Si Chris Newsome naman ay naging mahalaga sa perimeter defense at playmaking, habang sina AJ Edo at Quentin Malura Brown ay nagbigay ng energy at rim protection sa frontcourt. Gayunpaman, malinaw din ang kakulangan ng team sa height at interior presence, lalo na laban sa malalaking lineups ng Australia at New Zealand. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na binabanggit ni Coach Tim ang kahalagahan ng pagbabalik ni Kai sa lineup. Ayon kay Coach Tim, si Kai ay isang malaking factor na maaring magbago sa dynamics ng team. Ang 7'3" center ay kasalukuyang nag-recover mula sa kanyang ACL injury at kasabay nito ay patuloy na naglalaro sa Japan B-League para sa Koshigai Alphas. Sa kanyang mga laro sa Japan, nagpakita si Kai ng solid performances, kabilang ang double-digit scoring at rebounding, na nagpapakita na unti-unti na siyang bumabalik sa kanyang dating forma. Sabi pa ni Coach Tim na umaasa siyang makakasama si Kai sa susunod na window ng qualifiers sa darating na July,
At ayon sa kanya, malaking tulong ang presence ni Kai laban sa mga matataas na kalaban sa Asia-Oceania region. Pero may isa pang factor na kailangang isaalang-alang, ang posibilidad na sumali si Kai sa NBA Summer League sa parehong panahon. At kung mangyayari yon, maaaring magkaroon ng scheduling conflict sa ating national team duties. Well, sa kabila ng mga uncertainties na yon, nananatiling optimistic ang coaching staff. Para kay Coach Tim, ang pagbabalik ni Kai ay maaaring maging missing piece na kailangan ng Gilas upang gawing panalo ang mga close games laban sa malalakas na opponents. Ang 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ay binubuo ng 6 na windows na magaganap mula 2025 hanggang 2027. Sa tournament format na ito, ang 16 teams mula sa Asia-Oceania region ay hinati sa ilang groups kung saan ang bawat kupunan ay maglaban-laban sa home and away games at ang pinakamahusay na teams mula sa bawat grupo ay uusad sa susunod na stage hanggang sa matukoy kung sino ang makakakuha ng slots para sa FIBA World Cup sa Doha, Qatar sa 2027. Ang Gilas ay kabilang sa Group B kasama ang New Zealand, Australia at Guam. Matapos ang dalawang windows, malinaw na ang pinakamalaking hamon ng Pilipinas ay ang consistency laban sa mas mataas na ranked teams. Pero naniniwala ang coaching staff na may pagkakataon pa ang Gilas na pumawi sa mga susunod na windows. At ang susunod na malaking hamon ay ang third window sa July. At sa pagkakataong ito, magta-travel ang Gilas para sa away games laban sa parehong New Zealand at Australia. Inaasahang lalaruin ang mga matches sa mga lungsod tulad ng Christchurch sa New Zealand o Sydney o Melbourne sa Australia, bagamat hinihintay pa ang final confirmation ng eksaktong venues at dates. At para sa coaching staff, ang dalawang away games na ito ay magiging napakahalaga sa kampanya ng Gilas. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng panalo, kundi tungkol din sa pagkuha ng mahalagang ranking points na maaring makatulong sa pag-angat ng Pilipinas sa global standings. At bukod sa tactical adjustments sa offense at defense, isa sa mga pangunahing focus ni Coach Tim ay ang pagsisemple ng sistema ng team. Ayon sa kanya, kailangang maging mas efficient ang ball movement at mas solid ang defensive rotations upang makasabay sa bilis at physicality ng top team sa Asia. Ang stability ng ranking ng Gilas sa number 36 ay isang indikasyon na ang national program ay nasa tamang direksyon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.